GCash Multiple Wallet Transaction Limit. Pag-uusapan natin yung limit natin sa GCash. Magkakaroon ba tayo ng mas mataas na limit kapag marami tayong account sa GCash? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung dalawang account ko sa GCash. Magkaiba yung balanse at depende sa inyo, may mga dahilan tayo kung bakit kailangan natin or gusto natin ng more than one account sa GCash. Also, i-share ko na rin na allowed ng GCash na magkaroon ng more than one wallet. Up to 5 wallets na nakapangalan sa iyo ang pwedeng magawa or pwedeng mong mag-create sa GCash. Yun nga lang, kada wallet, isang phone number lang yan. Ibig sabihin, kung gusto mo ng 5 wallet sa GCash, 5 different phone number. At speaking, ibig sabihin ba nun na halimbawa meron akong 5 wallet, kanya-kanya bang transaction limit yan or wallet limit? Ang mangyayari ay hindi. Mag-share yung mga wallets na yon sa isang limit. So, punta ako dito sa profile and then profile limits. Kung mapapansin ninyo, pareho yung nakikita natin. 500,000 pesos yung limit ko sa GCash account ko. At pare-pareho na yung na-achieve ko. Dito may 4498.14 na ako. Dito 4498.14 din. Pero kapag tinignan nyo yung balance ko, yung isa kong account ay 4346 and meron pa ako isa dito na 131.83. At kapag pinag-plus ko yung dalawa, halimbawa ito yung mangyayaring limit, 4478.14. Pag chinek ko yung profile ko, profile limits, nasa 4498. Bakit kaya hindi siya naging 4478? Meron pa kasi akong isang GCash account, bali tatlo to, and hindi ko na lang siya pinakita. Enough na yung dalawang account for this tutorial. Ang gusto ko lang namang i-share sa inyo na yung transaction limit niya ay mag-share across accounts mo sa GCash. So, balikan natin tong profile limit. So, ibig sabihin, kung meron ka 3 GCash account, ipag-plus-plus mo yun yung magiging limit mo, o yun na yung na-reach mo, and i-check mo na dapat less than 500,000 pesos siya. Dahil 500,000 pesos lang yung maximum wallet sa GCash for GCash plus user. Also, may transaction limit pang tinatawag. Daily, hindi pwedeng lumagpas sa 100,000 pesos yung transaction mo. Kung na-reach mo na yan, hintay ka kinabukasan para makapag-cash out or outgoing transaction kung gusto mo mag-transact ulit kung sakaling na-reach mo nga yung 100,000 pesos. Also, for incoming limit, ibig sabihin yung pag-cash in o yung papasok na pera sa GCash, 500,000 naman yung limit niyan monthly. Ipakita ko lang sa inyo very quick na parehong nag-update yung na-reach na amount kapag nag-transact tayo. So, halimbawa, mag-transfer ako dito sa isang GCash account, mag-generate lang ako ng QR code, receive money via QR, and dito naman sa isang GCash account ko, i-scan ko lang to. And maglagay ako dito ng amount, say 101 pesos. Tap ko yung next. Balik ko lang to sa homepage. Oops. Ito yung homepage. Send tayo. And successful na. Dito naman, 232 na yung balance, yung profile limit. Ito siya, naging 11,501. Kanina nasa 11,400 lang to. So, sa kabila naman, kapag chinek ko yung profile limit, ganun din, nag-update na rin dito, naging 11,501. So, kung magkaroon ng transaction sa isang GCash account mo, ibig sabihin nun, mare-recognize na yun sa kabilang account mo. And basically, yung limit mo is shared across doon sa accounts mo sa GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!